Mainit pa ang gusot ng pamilya Barreto matapos patotohanan ni Gretchen ang umano'y paggamit ni Claudine ng drugs. Bumuwelta din si Greta sa kanilang ama na nagbitaw ng maaanghang na pahayag. May report si Nelson Canlas. Either we are bad parents, kami na mami, or we had bad children. They're hypocrites and evil doings ang ginagawa nila. Yung mga kapatid nila. Yan ang maanghang na pahayag na binitiwan noong Martes ng padre de pamilya ng mga Barreto na si Miguel laban sa tatlo niyang anak na sina Gretchen, Marjorie at JJ. Tila may kinalaman ito sa pagbibigay ng sinumpaang salaysay ni na Gretchen, Marjorie sa kampo ni Raymart Santiago nang magsampay ito ng counter affidavit laban kay Claudine. Alam mo, si Claudine, mabait sa lahat sa kanila. At saka, binubuli nila Binubuli nila. Palagay ko, part of that is sibling rivalry. Because ang na-attain ni Claudine sa kanyang pagkabata, hindi na-attain ng mas matanda niyang kapatid, ng dalawa. Kaya nanawagan ang nakatatandang Barreto. Lay off us. Huwag na silang kumampi kay Raymart, huwag sila kumampi kay Claudine. Magtahimik lang sila. Umalma naman sila Marjorie at Gretchen sa mga sinabi ng kanilang ama sa pahayag ni Gretchen na eksklusibong inilabas ng pep.ph. Nasaktan daw si Marjorie sa mga sinabi ng ama at nagtaka kung kailan daw ba siya naging masamang anak. Ayon naman kay Gretchen, lahat naman daw ng mga anak ay isinisilang na mabuti pero nasa pagpapalaki raw ng mga magulang kung ano ang magiging ugali nito. Natatandaan pa raw ni Gretchen noong siya'y bata pa nang tawagin umano silang magkakapatid na monsters ng kanilang sariling ina. Masakit daw na ituring silang tatlo bilang masasamang mga anak na mambubuli lang daw kay Claudine, lalo't wala naman daw nangangahas na ibuli ito. Tanong ni Gretchen, bakit daw nila sisiraan ang sarili nilang kapatid? Ano naman daw ang magiging pakinabang noon sa kanila? Hindi raw sila nakikisali sa alitang Claudine at Raymart, pero nagsalita lang daw sila nang tawagin silang mga abusadong kapatid ni Claudine sa kanyang complaint affidavit. Isinumite lang daw nila ang kanilang affidavit sa kampo ni Raymart para lang daw sa katotohanan. Saksi raw si Gretchen noong 2011 nang magkunwari umanong inatake sa puso ang kanyang ama na na-confine sa medical city. Tinawagan daw sila ni Claudine para pumunta sa ospital. Pero plano lang daw ito para ma-confine na si Claudine para umano sa kanyang drug abuse. Ipinagpatuloy rin daw ni Claudine ang kanyang treatment para sa umano'y drug abuse sa isang private clinic sa Thailand. Nang makauwi ng bansa, agad daw siyang sumailalim sa counseling. Matagal na raw problema ng kanyang pamilya ang pinagdaraanan ni Claudine. Ayon pa kay Gretchen, iniisip pa rin daw nila ang kapakanan ni Claudine. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ni Claudine at ang kanyang mga magulang sa mga pahayag ni Gretchen. Nakausap namin si Claudine pero anyay hindi na siya magbibigay ng komento. Sapat na raw ang inilabas niyang negatibong drug results noong Martes para mapatunayang hindi totoo ang binibintang sa kanya. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras.